Sinibak sa pwesto ang ilang opisyal ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa kaugnay ng naganap na pagsabog ng granada roon nung Biyernes. Samantala sa isinagawang surprise inspection kanina ng Department of Justice, nadiskubre ang ilan pang maanumalyang kalakaran sa kulungan. May report si Cesar Apolinario. Di nakaligtas sa CCTV camera ang bawat galaw ng sospek na mangyari ang pagsabog sa loob ng maximum security compound noong Biyernes. Makikita ang pagdating ng grupo ng mga preso na pinaniniwala ang miyembro ng Batang City Jail o BCJ na nagja-jogging habang papalapit sa ALS o Alternative Learning System Building. Pero habang umaabante ang grupo, kapansin-pansing nagpaiwan ng isa na may kulay puting tuwalya sa ulo. Ilang saglit pa makikita ang lalaki na may inihagis na bagay sa direksyon ng isang grupo ng inmates. Sabay talikod at naglakad na parang walang nangyari. Habang papalayo ang lalaki, makikitang may nakasalubong siyang isang inmate na nakakulay berde na short at orange na t-shirt. Posible raw na natandaan nito ang mukha ng lalaki. Maya-maya pa isang nakaririnding pagsabog ang yumanig sa loob ng kulungan. Kanya-kanya ng diskarte ang ibang inmates sa pagtulong sa mga naapektuhan. Kita rin ang pagdating ng tauhan ng NBP. Hawak na ng mga otoridad ang sospek na ayon kay Dilima ay miyembro ng Batang Samar Leyte. Itinuro siya ng dalawang saksi na nagpakilalang miyembro ng BCJ, kagrupo ng 6 na sugatang biktima. Kung pagbabasiya naman ang CCTV video, tila mangangaparaw sila sa pagtukoy ng tunay na sospek dahil bukod sa malabo ang kuha, hindi pa maaninag ang mukha ng sospek dahil madalas nakatalikod. Kaya kakailanganin daw dito ang expertise ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika sa pag-enhance ng video. I was saying kanina, I'm not prepared to accept as of now na tama ang suspect na yan. Kaya gusto ko rin ng mga makausap o yung mga witnesses lalo. Kasi ibang gang din yung witness. Ibang gang yung witnesses. Ongoing, it's being enhanced already. It's being enhanced already and they said may capacity sila kasi siguro naman pag na-enhance na, mas madali na natin matukoy. Inanunsyo rin ng kalihim ang pagsibak sa 3 mataas na opisyal ng NBP na humahawak sa minimum, medium at maximum security compound. Kasama rin inalis sa pwesto ang Chief Superintendent ng NBP na si Ramon Reyes. Pati ang mga jail guard sa mga entry at exit point ng bawat compound. Iniutos ang pagtatanggal sa mga leader ng gang sa kulungan, maging ang mga pinaghihinalaang leader ng drug trade, itatapon sa ibang colony dito rin sa NBP. Gang commanders who had grown to be very powerful sa turf nila have grown to be so powerful na ang nangyayari ngayon maski yung mga Bucor, yung mga superintendents, yung mga guard takot na sa kanila. Maluwag naman tinanggap ng nasibak na Chief Superintendent ang desisyon ng kalihim. Ito ay kahit papuspusan daw ang paglilinis niya sa kulungan mula nang maupo siya sa pwesto nito lamang September 3 ngayong taon. Kung may pagkukulang man sa aming hanay, it's up for the Secretary to analyze at kung i-relieve kami, wala kaming magagawa. Pwedeng pumili siya ng aming makakapalit. Cesar Apolinario, GMA News.